In fact pala, itong si Coco, yung asawa ni Coco, at saka asawa ni Migs, magpinsan ata eh. Related pala sila. Related kasi puro magaganda, di ba? Oo, magaganda. Oo, bagay Migs doon sa kanyang asawa. Napakaganda ng asawa. Magandang asawa eh. Ito asawa din ni Coco, ano din yan eh? Miss Philippines. Philippines din. Pero bagay ba siya doon sa kanyang asawa? Ibig sabihin, Bining Pilipinas Universe na yan eh. No, ibig sinasabi ko nga. Oo nga. Tama na. Panalo ka na eh. Diba? Tumigil na doon. Magtrabaho na lang. Eh, sinasabi na nung tao, okay na, wala na ako. Nalilan din ako, biktima rin ako ng pandaraya. Hindi naman ako ng daya. Hindi naman siya yung... At ang napakaganda pa, maginuot talaga si Zubiri. Kasi hindi niya binanatan yung administrasyon, yung administration ticket, hindi niya binanatan si Gloria. Kung iba pa yan, yung babanatan na, di ba? Sinisinan niya. Sinisisi niya. Basta sabi niya, nakita ko may pandaraya. Hindi naman ako wala akong ginawang... wala namang kinalaman siya. Wala akong kinalaman pandaraya. Kung may nandaraya, may obra. Kung si Coco kaya ang nasa pwesto ni Migs, mag-resign kaya siya? Yan ang tanong. Mga kaibigan. Hala. Yan ang tanong. Talaga naman. Sa tingin mo kaya yung kanyang yung mukha niya, front page na Inquirer, maraming matutuwa sa kanya? Ikukumpara mo yung mukha niya, siyempre lalo pa tayong mga Pinoy, hilig tayong tumingin sa gwapo. Makikita mo yung tao na gwapo na, nagpakumbaba pa. Yung simpatiya ng tao nasa kanya. Gwapong-gwapo. Gandang lalaki ni Migs eh. Pagkatapos ito, hindi masyado kagandang lalaki, pagkatapos ganyan ng asta. Paano naman? Di ba? Okay. Kung minsan, maganda siguro kung magpapakumbaba tayo. A little humility. Oo. May nag-text, Kuya Mon. Sabi niya, hanga talaga ako sa mga komentaryo ni Kuya Mon bago magbitiw ng salita. Talagang sinisiguro niya kilala niya ang tao, hindi tulad ng iba, panay ang banat sa iba, hindi naman nila kilala yung pagkatao ng tinitira nila. Go, Kuya Mon! kasi talagang kilala ko ito sa Migs Zubiri. Ayan, mga kaibigan. At wala naman akong personal na galit dito kay Coco. In fact, mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo na nung ako po'y nakulong sa Bataan at isa po si Senator Nene Pimentel na dumipensa. Nagtanggol po sa akin sa Court of Appeals na ako po'y pakawalan. Yun. Ay wala po tayong wala kang galit na personal dito. Wala pong galit na personal. Kaya lang konting nakikita mo lang kasing senaryo. Humility. Yan. Konting papapakumbaba. Okay. Nung nanliligaw pa lang ng boto si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pinagmamayabang na publiko, tuwid na daan. Nang manumpa siya sa Luneta, wang-wang at tuwid na daan. Dumaan ang dalawang zona, tuwid na daan na naman. Nakasawa na po. Pero tuwid nga ba ang daan, lalo na sa loob ng Malacanang? Hindi. Habang ang Pangulo ay nanawagan sa mga Pilipino na magtipid, ay iba naman ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Nag-resign sa pwesto si Attorney Reggie Tongol bilang Assistant Secretary na sa Presidential Communications Strategic Planning Office na pinamumunuan ni Secretary Ricky Carandang. Ang dahilan, hindi niya masikmura na pirmahan ang isang purchase order na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos na gagamitin sa pagbili ng mga laptop computers para sa opisina ng naturang opisyal. Ang mahal naman yan. Akala ko ba, Mr. President, ay nagtitipid ang gobyerno?
Kasi po, mga kaibigan, kasi po, Mr. President, wala po kayong kaalam-alam. Tanga-tanga po kayo dyan. Kung ano-ano, meron nagiinuman na dyan sa Malacanang, hindi mo pa alam. Meron nang hindi ko lang wala lang akong ebidensya, pero may nagsabing meron na nagniniig sa Malacanang, hindi mo pa rin alam. Ganun ba? Bakit kinakailangan mga Apple laptop computers, Apple, mga kaibigan, ang pinaka-top of the line? Yes. Ang bilhin, samantalang marami naman ang mas mura dito. Ang gaganda pa. Mas gaganda ba ang ratings ng Pangulo kapag mga mamahaling computer ang ginamit sa pagsusulat ng mga pinagmamalaki niyang mga achievements kung meron man? Matagal ng sakit sa ulo ang tanggapan ni Carandang, sa totoo lang. Hindi lang sa ulo, sa taas, kundi sa baba pa. Bakit? Siyempre, di ba? Kapag gagalit ka, kumisan, naiihi ka. Palagi. Sa galit. Sakit sa ulo, ha? Siyempre, pag naiihi ka, masakit yung pantog mo sa galit. Ito, si Carandang. Meron na tayong press secretary at presidential spokesman, kaya hindi na kailangan pa ang papel ni Carandang sa loob ng Malacanang. Napakarami na nila, no? Incidentally, Ricky, labi-dabi ka. Kita-kita kita. Oo. Nakita mo siya? Kita-kita, oo. Diyan sa isang... Nakita ka ba naman niya? Kahit na ba hindi mo kita, pakialam ko. Pero kita ko, labi-dabi, tiga-ABS-CBN din. Sila pa rin, ha? Sila pa rin naman, kilala mo ba? Oo naman, ako pa. Chismosa ka. Ginulong mo sa akin, eh. Chismosa ka. Kita ko. Labi-dabi sila. Wow. Kaya nga may mga nagre-reklamo sa akin, diba? Sa ABS-CBN din ito yung ano. Hindi ko alam, eh. Ricky, asawa ba? May asawa? Meron? Yung babae? Meron din alam ko, eh. Wala tayong pakialam doon. Oo naman. Ay kayo, ha? Ano naman ka? Paano naman yung mga asawa nila, eh? Wala kang alam dyan. Sa mga nakalipas na administrasyon ay wala namang ganitong pwesto sa gobyerno, pero napanatili pa rin ng Office of the President ang matinong trabaho. Duplication lang ng trabaho ng Presidential Management Staff Office, Office of the Press Secretary at ng Presidential Spokesman, yung opisina ni Carandang. Puro lang sila forma dahil sa totoo lang ay wala naman silang malinaw na papel sa pamahalaan at magaling lang mag-wash. Salita. Pero wala pong utak. Wash. Inglesero. Hindi na uso yan. English-Englishan mo yung mga tao. Batuhin ka ng kamatis. Imbis na sagutin nila ang pinapaputok na issue ni Tungol, ay puro paninira pa ang ibinato nila sa nag-resign na opisyal. Yan po ang produkto ng isang strategic studies na ginawa ng grupo ni Carandang. Yan, Very strategic. Hoy, Ricky. Kahambog ni mo. Kahambog-hambog mo. Yan. Patro na. Maraming pong salamat, mga kaibigan, sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating palatuntunang TNT, ang target ni Tufo. Pagbabalik po kami ni Kuya Mon sa Lunes.